Nais palutangin ni ACT Teachers Party List Antonio Tino si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Ito'y para mabigyan linaw na raw ang umano'y pag-uusap nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kickback. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa sinabi ni Congressman Tino? Jiggy, gusto nga ni Congressman Tino na maipatawag at pagpaliwanagin na ng Ombudsman itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay nga po yan nung umano'y palitan nila ng messages ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang idinetalye ni Tino yung laman ng mga mensahe na ipinakita raw sa kanya ni Batangas Representative Leandro Leviste. Nakasaad nga po dun sa mga mensahe yung umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Ayon pa nga kay Tino, may ipinakita ring mga kuha ng CCTV si Leviste nang puntahan nga siya ni Bersamin sa kanyang bahay para magbigay ng umano'y video affidavit. Pero aminado si Tino na hearsay lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Congressman Tino. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. May paliwanag si Congressman Leviste kung paano niya nakuha dito. Na basically, pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya. No? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay papakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. At Marian, anong sabi ni Congressman Tino kung bakit ayaw pang ilabas ni Leviste yung mga text at video affidavit? Kasi ang magiging problema dyan, magmumukha lang chismoso si Leviste hanggat hindi niya napapa-authenticate din. Yun ang re-require sa kanya eh. Puro kwento pa lang, puro palipad hangin pa lang ginagawa niya. So, ano sinasabi ni Congressman Tino tungkol dito? Yes, Jiggy, atras abante nga raw itong si Leviste. At sabi pa ni Tino, kinausap niya rin si Leviste na dapat isama na yung nalalaman niya doon sa impeachment complaint na inihain nga nila laban kay Pangulong Marcos. Pero tumanggi raw makipagtulungan sa kanila yung kongresista. Narito yung pahayag ni Congressman Tino. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. No? So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies. Isang concern din niya kung bakit atrasabante siya. He would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Jiggy, para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si Bersamin lang yung makapagpapatunay ng lahat ng mga alegasyon at sa ngayon nananatiling hearsay lahat ng isiniwalat na impormasyon. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Unless Undersecretary Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value, it has no evidentiary value. Ito po ay essentially parang propaganda lang at sabi-sabi nung pong mga nagsasalita. Double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon eh. Jiggy, maging si Leviste hanggang ngayon hindi rin kinukumpirma yung mga alegasyon. Tinuro lang din niya si Tino at Caloocan Representative Edgar Erice na nakausap daw niya tungkol dito. Jiggy. At Marian, may sagot na ba Malacanang tungkol sa mga bagong aligasyong ito? Jiggy, tumanggi nga si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na sagutin yung mga paratang laban sa Pangulo. Pakinggan po natin itong kanyang paliwanag. Nakita niyo na po ba yung communication? Yung sinasabi niya pong na nandito na yung pera. And then Nakita niyo na po ba? Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na... So, wala pa rin po kami nakita. Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.